Okay po ba audio natin, mga kapatid? Okay naman po. Hello po, Brother Kaloy. Good evening po. Okay naman po audio natin. Malinaw po. Wala pong random noise. Or may audio po ba ako, mga kapatid? Makiki-comment naman po para alam ko po if working yung audio ko. Good evening po, Sister Yoli Balboa. Kamusta po kayo, mga kapatid? Pasensya na po, mga kapatid. May audio po ba ako, mga kapatid? Makiki-comment naman po para makapag-start na po tayo, mga kapatid. Ayan. Muli po, mga kapatid, ay isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Yan, mga kapatid. And ngayon pong gabi na ito, mga kapatid, ay mag-start na po tayo. Hallelujah. And if you have your Bible, mga kapatid, salamat po, Brother Kaloy. Yan, thank you po sa pag-respond. And if you have your Bible, mga kapatid, with you, pakipagbukas po kayo sa akin sa James chapter 1, verse 2 to 4, mga kapatid. Sabi po dito, thank you po, Sister Yoli Balboa. Sabi po dito, mga kapatid, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Hallelujah. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect, the entire wanting, mga kapatid. And buksan po natin ito, mga kapatid, or basahin po natin ito sa wikang Tagalog po. Sabi po dito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mga hulog sari-saring tukso, yamang nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Okay? Sa Galatians chapter 6 verse 9, mga kapatid. Yan. Sabi po dito, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod, mga kapatid. And ngayon pong gabi na ito, ay pahintulutan niyo po ako mangaral sa pamagat na nagsasabing, watered by the storm, mga kapatid. Sabihin po natin sa ating pong comment section ngayon pong gabi na ito, ang title po ng ating pong exhortation ngayong gabi na ito, which is watered by the storm. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, muli pinupuri ka namin. Dinadakila namin ang pangalan mo ngayon pong gabi na ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan. Thank you, Jesus, for everything that you've given us. Sa kagalakan, Panginoon, sa kalakasan ng amin pong katawan. Salamat din po, Panginoon, sa gawain na ito, na muli po ay pag-aaralan po namin ng insel. Tadalangin namin, Panginoon, sa pagkapatuloy po ng aming gawain. Kayo po ang siyang patuloy po na kumilos sa bawat isang nakikinig. Hayaan niyo po, Panginoon, ang buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa ng sagayan po ay patuloy po, Panginoon, na kumilos po kayo sa ayon pong mga buhay. Sa iyo ko na po ibinibigyan pinakamataas sa pulit pagsamba in Jesus' name. Amen, mga kapatid. Yan lang po. Yan.
Yan mga kapatid. Good evening po muli. Hello po Sister Carmen. Good evening po sa inyo po. And right now mga kapatid, ang atin pong title for tonight is Watered by the Storm. And I know mga kapatid na ang balayan po ay talamak po. Alam po natin yung lahat mga kapatid sa balayan o kumbaga sa Pilipinas po marahil mga kapatid. Ang Pilipinas po kasi ay party po siya ng Pacific Ring of Fire. If hindi niyo po alam mga kapatid, which is, ibig sabihin po noon, tayo po ay malapit po sa Pacific Ocean. Ayan mga kapatid, and ang kasama po mga kapatid sa Pacific Ring of Fire ay talamak po ang ulan. Kasi nga po mga kapatid, kalapit po natin ang Pacific Ocean, which is a Pacific Ocean po, sa mga ocean po, sa mga dagat, doon po nagpo-form ang mga bagyo, ang ulan, kaya hindi po pwede na sa atin pong bansa ay hindi po dumanas po tayo ng bagyo or ulan man lang mga kapatid. Kaya nga po, ang isa pong season po ng Pilipinas ay bagyo mga kapatid. And tayo pong mga sa balayan naman po, ang balayan naman po ay mababang lugar daw po yun mga kapatid, na kung saan nung tiningnan ko po sa prone po sa mga dagat sa flood, ang balayan po ay isa pong sa mga lugar na kung saan ay prone po sa pagbaha. And I know mga kapatid, may mga experience na po tayo sa pag-ulan. Tayo pong lahat mga kapatid, marami po dito sa ating po mga taga-balayan ang binabaha po. Marami po sa atin na konting ulan lang po. Talaga pong nag-aangat na po ng gamit. Konting bagyo lang po o kumbaga isang oras lang na walang tigil ang ulan, nag-aangat na po tayo ng mga gamit. And sometimes mga kapatid, yun pong mga bagay na yun, minsan din po, ang bagyo din po, alam po natin yan mga kapatid na isa po yan sa mga nakakasira po ng mga lugar kung saan kagaya na lang po nung pong nagdaan pong bagyo, na alam po natin lahat yan mga kapatid na ilang araw pong walang kuryente mga kapatid dahil po sa pagtumba ng mga poste. Hallelujah. And sometimes mga kapatid, yung mga bagyo na po na iyon, kinoconsider po nating mga tao na kung baga po ay sabi nga po nila, a disaster po mga kapatid sa ating pong mga tao. But little did we know mga kapatid na ang ulan po ay isa naman po mga kapatid sa kailangan naman po ng mga farmer, ng mga magsasaka mga kapatid, sapagkat kung wala pong ulan ay hindi po ganoon maganda kumbaga matutuyo po ang mga pananim po ng mga farmer. But too much rain naman din po ay masama din naman po mga kapatid. But tonight mga kapatid, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po sa ulan mga kapatid. Na kung saan sometimes we see the rain mga kapatid as a hindrance or as a natural disaster po na malimit po mga kapatid na nagde-destroy po ng mga gamit natin. But sometimes mga kapatid, as a rain can be also good to us mga kapatid. Tayo pong mga tao, hallelujah. Sino po dito mga kapatid ang may mga prayer requests? Lahat po ng may prayer request mga kapatid ay mag-comment po ng amen, hallelujah. Alam ko mga kapatid, lahat tayo ay may prayer request, lahat tayo ay may mga panalangin, lahat po tayo ay may mga bagay na ninanais po sa ating pong Panginoon, hallelujah. Marahil ang iba po ay gusto po ng breakthrough, ang iba po ay gusto po ng growth, ang iba po ay gusto po ng blessing, mga kapatid. Pero alam po natin yan mga kapatid na sometimes we are praying for flowers mga kapatid, but we are complaining about the rain, hallelujah. Sometimes, yung ating pong mga panalangin, nais po natin mga kapatid na nanalangin po tayo. Yan, good evening po Sister Ivy, Sister Betty, and yan, si Brother Joao po, mga kapatid na nanonood. Good evening po. Yan. Nananalangin po tayo sa isang bulaklak. Pero once na inulan po tayo mga kapatid ay nagrereklamo po tayo sa ating pong Panginoon mga kapatid. Gusto po natin ng answered prayer, pero once na dumating po tayo sa proseso, inaayawan po natin, hallelujah.
Hallelujah. Hindi naman po tayo marahil against po sa blessing or sa growth, mga kapatid. But tayo pong mga tao, ayaw po natin ng discomfort po. O ayaw po natin na dumanas po tayo sa mga pain. Ayaw po natin na dumaan po tayo sa mga pagsubok, mga kapatid. Ayaw po natin ng mga uncertainty or yung feeling po natin ay hindi po natin control kung ano po yung nangyayari po sa ating pong mga buhay. Pero isipin po natin ito, mga kapatid. Every answered prayer po comes with a process you cannot control. Hallelujah. Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi po natin kontrolado yung mga process po bago po natin masungkit yung answered prayer po natin. At ang kontrolado po natin, mga kapatid, ay ang ating pong faith. Hallelujah. And faith begins where control ends, mga kapatid. Tandaan po natin na ang ating pong pananampalataya ay nagsisimula kapag hindi na po natin alam ang nangyayari po sa ating pong mga buhay, mga kapatid. And kagaya po ng ating pong Bible verse for tonight, na sabi po doon sa James, mga kapatid, na count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, mga kapatid. If we are praying for flowers, mga kapatid, don't be surprised kapag po ang Panginoon po ay pinadalhan po tayo ng bagyo sa buhay po natin. Because sometimes, mga kapatid, that rain, ayun pong rain mismo, ay ang way po ng Panginoon para po dinggin ang atin pong mga panalangin. Tandaan po natin na ang rain ay parte po ng kasagutan po sa buhay po natin. Kasi po, mga kapatid, minsan po na-overlook po natin yung atin pong mga prayer na hindi po natin nare-realize na yung way po para makuha natin yung prayer, yung process po ng Panginoon para makuha po natin yung panalangin, ayun po mismo ay parte po ng answered prayer po natin. Hallelujah. Yung mga struggles, yung mga patience po natin, yung mga waiting season natin, mga kapatid, ayun po lahat ay parte po ng atin pong dininig na panalangin ng atin pong Panginoon. Hallelujah. You prayed for strength, kaya may challenge. You also prayed for patience, kaya may waiting. You prayed for faith, mga kapatid, kaya may testing. Hallelujah. We cannot get, o kumbaga, hindi agad natin makukuha ang isang bagay kung hindi natin pinaghihirapan ito, mga kapatid. Hindi ka po, o kumbaga, hindi naman po tayo ganun na pinahihirapan ng atin pong Panginoon. Pinapalago niya po tayo, mga kapatid. And sometimes, hindi lang po natin, o nami-misunderstood lang po natin ng ating pong Panginoon, na kung saan gusto niya po tayo, mga kapatid, na palaguin. Hallelujah. Yan, mga kapatid, sensya na po. Gusto niya po tayo, mga kapatid, na mag-grow sa atin kung pananampalataya, but ayaw po natin, mga kapatid, kung paano po tayo pinapalakas ng atin pong Panginoon. And ang atin pong mga panalangin, mga kapatid, ay atin lamang pong makukuha kapag po dumanas po tayo, mga kapatid, o pinagdaanan po natin yun pong storm ng buhay natin. And kagaya po, mga kapatid, ng mga pananim, kagaya po ng isa pong flower, mga kapatid, hindi po ito sisibol ng maayos kung wala pong tubig, mga kapatid, kung wala pong storm sa buhay po nila. Hallelujah. Not all rain looks like a blessing po. Ito po, mga kapatid, ang mahirap pong tanggapin, na minsan po, ang sagot po ng Diyos ay hindi mukhang blessing, mga kapatid. Minsan po, mukha po siyang rejection sa atin po, mukha po siyang closed door, mukha po siyang delay, mga kapatid. Just because it doesn't look like a blessing doesn't mean it's not from God, mga kapatid. Sometimes, ang ine-expect lang po natin na manggagaling po sa atin pong Panginoon ay yung mga gandang bagay po, mga kapatid, na atin pong nakukuha. But let us remember, mga kapatid, na sometimes po yung mga sagot po ng Panginoon sa atin pong mga buhay ay hindi form na kung saan yung gusto po natin dinggin po tayo ng ating pong Panginoon. And
may mga times po talaga na madidisappoint po tayo, malulungkot po tayo, mabibigo po tayo, iiyak po tayo sa mga sagot po ng Panginoon. But yun pong mga way na yon ay parte po ng sagot po ng atin pong Panginoon. Sabi nga po nila, failure is not opposite of success. It is part of success, mga kapatid. Kasi po tayo po mga tao, kapag tinanong anong kabaliktaran ng success, failure po agad ang sagot po natin, mga kapatid. But in real life, ang failure po ay hindi po yan opposite ng success. Siya po ay parte para po mag-success po tayo sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Minsan, kaya po tayo nahihirapan sa reign ng buhay natin kasi meron po tayong expectation kung paano po sasagot ang Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. O kumbaga, pinangungunahan na po agad natin ng Panginoon kung paano po sasagutin yung ating po mga panalangin na dapat ganitong way, dapat ganitong pamamaraan, mga kapatid. Pero ang Panginoon po, mga kapatid, tandaan po natin ay hindi po isang genie na kung ano po yung hiniling po natin, ganoong way din po natin makukuha yung panalangin po natin. Minsan, mga kapatid, dadaan po tayo sa maze ng buhay natin, dadaan po tayo sa puzzle na hindi po natin alam kung saan po tayo lalabas, hindi po natin alam, mga kapatid, kung saan po tayo susuot, but after that maze, mga kapatid, doon po natin makukuha ang kasagutan po ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Minsan po, ang sagot po ng Panginoon ay hindi po yes or no, but rather, it's girl, mga kapatid. Hallelujah. God answers your prayer by changing your situation or changing you, mga kapatid. At sinisagot po ng Panginoon ang isa pong panalangin natin, hallelujah, sa pamamagitan po ng binabago niya po ang sitwasyon natin or even binabago niya po tayo, mga kapatid. Hindi po para mas lumala po tayo, but rather para mas mag-grow po tayo bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Don't reject what you ask for, mga kapatid. We pray for one thing, pero nire-reject po natin ang proseso po, mga kapatid. Hallelujah. Halimbawa, nagtanim tayo ng isang pananim sa ating pong taniman, mga kapatid. Sabihin po natin, Panginoon, palakihin mo tong punong tinanim ko. Pero biglang umulan, mga kapatid. At nagreklamo po tayo, sabi natin, Lord, kala ko ba papaglakihin mo o ipapagrow mo yung tinanim kong puno? But rather, mga kapatid, ang nangyari po ay naging opposite po yung nangyari kung saan binagyo po, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Pero tandaan po natin, kung wala pong ulan, wala pong tutubo. Kung aalisin po ng Panginoon ang discomfort po sa atin pong mga buhay, mawawala din po yung growth natin bilang isang Kristiyano. And let us remember na ang isang Kristiyano po, nag-grow lang po siya o kung baga mas tumatatag po ang isang Kristiyano kapag dumadaan po siya sa mga pagsubok ng buhay. Sabi nga po nila, mga kapatid, yun daw pong bata na lumaki po sa kalsada o lumaki po sa mga sa putikan, mga kapatid, ayun daw po yung malalakas po ang resistensya. At kung sino naman daw po yung mga bata na lagi nasa bahay lang, na ingat-ingat po ng magulang, na lagi nagka-cellphone lang, mga kapatid, ayun daw po yung prone sa sakit, mga kapatid. And kagaya rin po nating mga Kristiyano na kapag po tayo po ay exposed po sa mga problema sa buhay o kumbaga sanay na po tayo sa mga pinagdadaan natin sa buhay, mali na lang po yung mga problema natin sa buhay. Pero kapag po tayo Kristiyano na sanay po sa comfort po, sa comfort po ng ating pong buhay o kung saan sanay po tayo na madali lang po yung agos ng buhay natin. Sanay po tayo sa mga aircon, sanay po tayo, mga kapatid, sa mga maaalwan na bagay lang, mga kapatid. Madali po tayong ma-disappoint sa atin pong mga buhay. And tandaan po na sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 11, afterward it yielded the peaceful fruit of righteousness, mga kapatid. The process is painful,
but the result is powerful, mga kapatid. Tandaan po natin na marahil po ang process po o ang process ng atin pong buhay ay hindi po natin minsan maintindihan, naguguluhanan po tayo, mga kapatid. But the result po ng after po ng lahat ng yan ay isa pong makapangyarihan at powerful na result po mula po sa ating pong Panginoon. Growth is invisible before it's visible, mga kapatid. Bago po tumubo ang isa pong bulaklak, hindi naman po agad, mga kapatid, na yung buto po na yon ay sisibol po agad. 'Di ba, mga kapatid, nagsisimula po ang pagtubo ng isa pong bulaklak or isa pong seed sa ilalim po muna, mga kapatid, na hindi po natin nakikita ng naked eye po natin, na hindi po nakikita ng ating pong mga mata, mga kapatid, na kung saan kapag nagtanim po tayo, mga kapatid, ng isa pong halaman, ng isa pong seed or ng isa pong kumbaga ng isa pong buto, mga kapatid, yun pong buto na yon kapag diniligan po natin, hindi po agad susulpot yun pataas. Nagsisimula po siya, mga kapatid, sa roots o kung saan sa ilalim po ng lupa. And minsan, hindi po natin alam o hindi po natin magtataka po tayo kung bakit ilang araw na hindi pa rin natin kita yung bunga, yung sibol, kundi dahil, mga kapatid, yun pong sibol po na nangyayari po sa isa pong seed ay sa ilalim po muna. And ganoon din po tayo bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Akala po natin na wala pong ginagawa ang Panginoon sa buhay po natin. Ngunit kagaya po ng mga buto sa pananim po natin, mga kapatid, behind our back, Jesus is working 24/7, mga kapatid. Just because you don't see growth doesn't mean God is not working. Hindi porket hindi natin kita ang Panginoon na kumikilos o wala nangyayari sa buhay natin, hindi ibig sabihin nun ay hindi na kumikilos ang Panginoon. Hallelujah. And alam mo kung bakit nakaka-frustrate po ang growth, mga kapatid? Kasi po, hindi po agad natin nakikita ang resulta po sa atin po, mga kapatid. Para lang po yan sa mga nag-gym, mga kapatid, sa mga kapatiran po natin na nagwo-workout, sa mga kapatiran po natin na nagda-diet, mga kapatid, or nag-fitness. Sa unang takbo po or sa unang jogging or sa unang pag-attend mo ng gym or pag-diet mo, hindi mo agad yan makikita ang pagbabago, mga kapatid. Pero kapag uh, pero kapag naging consistent po tayo sa pag-workout, naging consistent po tayo sa pag-diet, mga kapatid, doon po natin nakikita ang changes. Pero, mga kapatid, nangyayari lang po yun kapag tuloy-tuloy po tayo. And let us remember na ganun din po spiritually. Every prayer, every tear, every moment na hindi ka nag-give up, mga kapatid, sa iyong panalangin, nag-iipon po yan ng growth sa ating po mga puso. Hallelujah! Marahil, mga kapatid, 5 taon mo na, 1 taon mo nang pinapanalangin, yung panalangin na yan, pero nandyan pa rin yung panalangin na yan, mga kapatid. Kita ng Panginoon yung patience na binuno mo sa mga oras na yon, sa mga araw na yon, para lang iiyak mo sa Panginoon, para lang iluhod mo sa Panginoon yung panalangin na mayroon po tayo, mga kapatid. And you may not see progress, but heaven is recording it. Hindi man po natin kita, hindi man po natin alam kung nasaan na po tayo sa panalangin, kung ilang percent na po ba bago po dinggin ng ating pong Panginoon. Pero ang Panginoon po, alam niya po kung kailan po ang right timing, mga kapatid, ng ating pong mga panalangin. And kagaya po ng palagi kong binabanggit sa atin, that delay is not denial, mga kapatid. Hindi po, kapag po na-delay po yung panalangin natin, hindi po ibig sabihin noon ay imposible na po na mangyari po ang panalangin na yun. Sometimes, mga kapatid, it is a redirection of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God is not just preparing the blessing. He is also preparing for you to receive that blessing, mga kapatid. Sometimes, hallelujah,
nami-misunderstood natin ng Panginoon sa mga rejection po na mayroon po tayo sa buhay natin. But most of the time, mga kapatid, pine-prepare po tayo ng Panginoon para sa isang malaking blessing po sa buhay po natin. Let us trust the process, not just the promise, mga kapatid. Hindi lang interested ang Panginoon sa outcome po ng buhay natin, kundi po interested din po siya, mga kapatid, kung paano po mababago ang buhay po natin. Sabi nga po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is season and purpose under the heaven. May season ka ngayon, marahil nasa planting season ka, nasa waiting season ka, nasa growing season ka, or nasa blooming season ka na ngayon. And if you rush the process, you will ruin the process, the purpose, mga kapatid. Kagaya lang po yan ng isa pong kanin, mga kapatid. Kapag po hinango mo agad ang isang kanin na hilaw pa, mga kapatid, hilaw ang kanin, mga kapatid. Kapag po hinango po natin na hindi pa po in yung kanin, hilaw po yun, mga kapatid. And ganoon din po sa ating pong mga panalangin. Marahil yung ibang panalangin natin, iniin na po ng ating pong Panginoon, or kung baga kumukulo na, o kung baga malapit na, hallelujah, kagaya po ng isang sinaing. Kaya magtiwala po tayo sa proseso po na ibinibigay po ng ating pong Panginoon. Huwag po nating madaliin yung process na mayroon po ang ating pong Panginoon, sapagkat yung purpose po ng bagay na yun ay mawawala kapag pinandalas po natin ang ating pong mga prayer po sa ating pong Panginoon. The storm reveals what you're rooted in, mga kapatid. Ang ulan po ay hindi lang po pampatubo ng mga halaman. Pagtetest din po yan, mga kapatid. Kapag may bagyo po, mga kapatid, alam po natin yan, hallelujah, na may mga bagyo po, sobrang lakas ng hangin, na naaanod po yung mga puno kumbaga na mga shallow na roots, na kung saan, ano po bang Tagalog ng shallow, na mayroon pong ugat na hindi po ganun na kumakapit sa lupa, mga kapatid. And kapag po ang atin pong mga ugat ay mababaw lang po yung tanim po nun, mga kapatid, madali pong anudin po ng baha, mga kapatid. But kapag po tayo po ay binagyo at nanatili po tayong nakakapit po sa lupa, then it's just kumbaga outcome po, o pinapakita lang po nito, it shows, mga kapatid, na tayo po ay matibay na po sa ating pong pananampalataya, mga kapatid. Kaya minsan, yun pong mga ulan po ng buhay natin ay hindi lang po yan para mag-grow po tayo, kundi para itas rin po tayo kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo mas kakapit pa sa ating pong Panginoon. And sana, mga kapatid, kapag po inulan po tayo ng problema, huwag po tayong matagpuan na bumitaw po sa atin pong Panginoon, but rather, sa paglakas po ng bagyo, sa pagdami po ng problema natin sa buhay, mas lalo po tayong kumapit sa atin pong Panginoon, sapagkat wala po tayong magagawa kung wala po ang atin pong Panginoon. Kapag humiwalay po tayo sa lupa, mga kapatid, aano din po tayo ng baha, mga kapatid. Storms don't destroy you, they rebuild you, mga kapatid. They rebuild you. Nire-reveal po ng storm na iyon kung gaano po tayo katibay sa atin pong Panginoon. Atin lang pong ipanalangin, and after natin ipanalangin, mga kapatid, i-declare na po natin, hallelujah. Ito po yung kulang sa atin minsang mga Kristiyano. Marunong po tayong mag-pray, pero mahina po tayong mag-declare, mga kapatid. Bakit po natin pagdududahan ang isang panalangin na naiiyak na natin, na pag-fasting na natin, na iluhod na natin sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Sabi nga po, nung napanood ko po yun pong preaching po ni Reverend Josh Herring, kung kilala niyo man po siya, mga kapatid, na entitled po na Get Back Up, hallelujah. Sabi po doon, mga kapatid, kapag nanalangin daw po tayo at nainulhod na natin sa atin pong Panginoon, after po ng panalangin natin, mga kapatid, i-claim na po natin ng i-claim. Huwag po natin contradict yung panalangin po natin, mga kapatid. And
subject rin po ako doon, mga kapatid, sa ganoon pong bagay. Lahat po tayo dumadanas ng ganoong bagay. Kaya ngayon, nire-remind po tayo ng atin pong Panginoon. Kapag napanalangin na po natin sa ating pong Panginoon, at alam po natin, mga kapatid, na gustong-gusto po natin yung panalangin na yon, huwag po nating kontrahin o huwag na po nating pagdudahan ang kaya pong gawin ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Don't cancel your prayer with your words, mga kapatid. Sabi nga po ng Mark chapter 11 verse 24, when ye pray, believe that ye receive them, mga kapatid. After you pray, mga kapatid, speak faith. Hallelujah. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight, mga kapatid. And kapag nanalangin po tayo, halimbawa mga kapatid, nanalangin po tayo sa isa pong sakit natin sakit natin, mga kapatid, nanalangin po tayo na sa ating pong mga pamilya, sa ating pong mga financial blessing, nanalangin po tayo, mga kapatid. After we pray, declare po natin, pagpapalain ako ng Panginoon, paghagalingin ako ng Panginoon. Hallelujah. Let's not stop declaring the goodness of Jesus in our lives, sapagkat sabi nga po nila na kung ano po yung binabanggit natin ay siya pong yung mangyayari. And if we contradict what we pray, mga kapatid, baka malito po ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Sabihin po ng Panginoon, nakala ko ba pinanalangin mo na pagpalain ka, pero bakit nagreklamo ka after yung manalangin? Kala ko ba pinanalangin mo na pagalingin kita, pero bakit hanggang ngayon nagdududa ka pa rin sa kaya kong gawin sa buhay mo? 'Di ba, mga kapatid, dapat po kapag nanalangin po tayo, maging solid po tayo na tindigan po natin kung ano po yung panalangin po natin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. If you already prayed for it, start speaking like it's already on the way. Hallelujah. Halimbawa, mga kapatid, nanalangin tayo na, Lord, sana makapasa ako sa ganito. And after that, mga kapatid, declare mo, magiging engineer na ako, magiging teacher na ako, makaka-graduate na ako, magkakatrabaho na ako, mga kapatid. I-declare po natin sa ating pong Panginoon kung ano man po yung nanalangin po natin. Hallelujah. Hallelujah. And let us remember, mga kapatid, that the prayer request that we did, mga kapatid, ay hindi lang po yun para po sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, na kapag nininig po ng Panginoon yung mga panalangin natin, magiging testimony po ito, mga kapatid, para po sa iba. Yung growth po natin, mga kapatid, magiging inspiration po ito para po sa iba. And God is growing something in you that will bless others through you, mga kapatid. And yung mga prayer po natin sa buhay, hallelujah, hindi lang po yan para po sa atin, but rather, mga kapatid, hindi po natin alam na nababless din po ang iba sa buhay po natin, mga kapatid. So next time, mga kapatid, na umulan sa buhay po natin, huwag po tayong matakot, huwag po tayong magreklamo, huwag po tayong susuko, mga kapatid. Kapag binagyo po tayo ng problema, pag binagyo po tayo ng hindi magagandang situation, mga kapatid, hallelujah, instead, sabihin po natin na, Lord, may tinatanim ka. Lord, magtitiwala ako sa'yo. Lord, naniniwala ako sa'yo. Sapagkat yung luha mo ay magiging tubig ng growth mo. Yung pain mo ay magiging testimony mo. Yung rain mo ang magiging dahilan kung bakit maganda ang sibol ng panalangin mo, mga kapatid. If you're praying for flowers, don't be surprised when it rains. Hallelujah. Because the rain is not just watering your prayer, it is preparing your life. And if you already prayed for it, mga kapatid, don't doubt it, don't cancel it, don't fear it. Instead, declare it, believe it, and stand on it, mga kapatid. Hallelujah. Kapag nanalangin po tayo sa isang bulaklak, huwag po tayong magtaka kung bakit po umuulan, mga kapatid. And kapag nanalangin na po tayo, huwag po tayong magduda, huwag po natin i-cancel, o huwag po nating katakutan yung ating pong panalangin. But rather, mga kapatid, after we pray, i-declare natin,
tindigan natin at panghawakan natin nagaganapin ng Panginoon, tutuparin ng Panginoon yung mga panalangin natin sa buhay, mga kapatid. Because God is not just working around you, He is working within you, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon ay hindi lang kumikilos sa paligid natin, siya mismo ang kumikilos sa loob natin, mga kapatid. Kaya ngayong gabi na ito, mga kapatid, sa pagtatapos po ng exhortation po natin ngayon pong gabi na ito, hallelujah, this is a reminder for every one of us that let us continue to stand what we prayed for, mga kapatid. Marahil yung panalangin mo ngayon ay isang panalangin na lang bago taparin ng ating pong Panginoon, isang ulan na lang, isang iyak na lang, mga kapatid. Patuloy tayong humawak sa ating pong Panginoon. Hallelujah. And huwag po tayong magpatinag sa mga bagyo, sa ulan, ng problema, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. And kung kasalukuyan, mga kapatid, nasa moment ka ng life mo na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan kung bakit ganyan ang dumadanas sa'yo, mga kapatid, kung bakit ganyan nangyayari sa'yo. Pero ngayong gabi na ito, pinapaunawa ng Panginoon na minsan, kailangan natin dumanas ng mga ganyang pagsubok para mas pagtibayin tayo ng ating pong Panginoon. Ngayong gabi na ito, mga kapatid, nawa ang bawat isa po sa atin ay naunawaan ang mensahe ng ating pong Panginoon na tayo po mga Kristiyano ay madalas dumaraan po, mga kapatid, sa isa pong bagyo na hindi po natin maintindihan minsan kung bakit. Pero ngayong gabi na ito, mga kapatid, naunawaan na po natin kung bakit kailangan natin dumaan sa isa pong bagyo o bakit kailangan nating dumanas ng mga pagsubok, mga kapatid, para po mas patatagin po tayo ng ating pong Panginoon and para mas maganda po ang maging tubo ng ating pong bulaklak na ipinalalangin po sa ating pong Panginoon. Ngayon gabi, mga kapatid, sa pagkatapos po natin ay samahan niyo po akong manalangin bilang closing prayer po natin. Hallelujah. Once again, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila namin ang pangalan mo ngayong gabi na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, na patuloy mo ginagawa sa bawat isa. Thank you, Jesus, for your word, na patuloy, Panginoon, kayong pinalalakas. And I pray, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran na nakikinig po ngayong oras na ito, anuman po mga pagsubok, ang kanila pong mga pinagdadaanan, anuman po mga bagyo ng buhay, ang kanila pong kinakaharap po sa kasalukuyan, I pray na patuloy niyo po silang patatagin, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang bigyan ng lakas ng loob para harapin ang anumang pagsubok na mayroon po sila sa kanila pong buhay. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang magpala, ikaw ang magbuhos na yung Santong Espiritu, Panginoon, sa bawat isang nakikinig. And I pray, Panginoon, na we pray for breakthrough, we pray for healing, we pray, Panginoon, for revival po sa bawat isa pong nakikinig. Patuloy niyo po kayong pag-alabin, patuloy niyo pong pag-apuyin ang mga puso po namin na nauuhaw sa iyo. And we pray, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. And thank you po, mga kapatid, sa pakikinig. God bless us all po.